hindi ako nag-resign. At saka alam mo kasi pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Nanindigan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nagbitiw sa pwesto. Ito ang kanyang binigyan diin kasunod ng anunsyo noong Lunes, November 17 ng Presidential Communications Office na voluntaryo siyang nagbitiw sa pwesto kasama si Budget Secretary Amenah Pangandaman dahil sa delikadesa. Na magandang pakinggan yung for delikadesa, ang ganda. Daming sikwan. Pero hindi totoo yung nag-resign ako. So, itinutuwid ko lang yan. Sinasabi ko lang, inuulit ko na ang sulat na pinadala ko tungkol dito sa pagkapalit sa akin ay kahapon ko lang pinirmahan. Kahapon ay Martes, November 18. Yung announcement was made around 2 o'clock yata ng hapon ng Lunes, November 17. Ayon sa dating palace official, may tumawag sa kanya noong Lunes at sinabing kinakailangan niyang umalis sa pwesto. Bagay na hindi na niya kinwestiyon dahil prerogatibo niya ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that. Simply serving at the pleasure of the President. Nakausap paanya niya si Pangulong Marcos nito lamang gabi ng Lunes, ngunit hindi na niya idinetalye pa ang kanilang mga napag-usapan. Nilinaw ng dating Supreme Court Chief Justice na hindi niya minasama ang ginawang aksyon na ito ng PCO. Well, I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it. Because maybe they were also under instruction or even the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Wala pang tugon ng PCO sa issue habang sinusulat ang balitang ito. Binigyan diin ng dating opisyal na wala siyang kinalaman sa insertions na umano'y iligal na ginawa sa 2025 budget. Kaugnay ito ng inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na batay sa impormasyong ibinigay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nagpahiwatig umano si E.S. Bersamin ng kanyang kahandaan na asikasuhin ng 52 billion pesos mula sa 100 billion pesos na halaga ng mga insertion. Ako, yun ang problema ko, malaki kasi hindi ko alam yung mga ganyan. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget yun ang sinusumpit namin, pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Namin kasala sa aming trabaho yan. Ukol naman sa kanyang grandnephew na si resigned Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin na nadidiin rin sa issue. Ayon sa dating Chief Justice, nasubaybayan niya ang paglaki nito. So, I have been a part of his life since that time. Si bata pa yan. Ano na yan? Tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako. Mabait na bata yan. Hindi yan yung you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Ayon kay dating Executive Secretary Bersamin, sa halip na mga pasaring at kwento, mas mabuting iakyat na lamang sa korte ang mga paratang sa kanya. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-indicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Hindi maganda yan. Chief Justice ako dati. Wala akong skandalo o bahid ng kalukuhan. Ngayon pa na Executive Secretary ako, idadamay nyo ako sa ganyan, idadawit nyo ako. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.